Hello everyone! So, mahilig po ba kayo sa ubi crinkles? If oo, tara at gumawa na lang tayo sa bahay kasi talagang makakatipid tayo. Napakadali lang ng recipe na to at talagang makakatipid tayo ng malaki. Madami ang magagawa which means na madami din ang makakakain sa ating pamilya. Excuse lang po sa mga background noises kasi ang dami talagang manok dito. Pero tara at magsimula na tayo. Dito po sa ating mixing bowl is maglagay po tayo ng 2 and 1/2 cup brown sugar and then dagdagan po natin ng 5 pirasong medium eggs. Mag-add din po tayo dyan ng 3/4 cup oil, 1/2 teaspoon salt, and 1 teaspoon ng vanilla extract. So after po nyan is kailangan po natin yan imekos-mekos ng mabuti. So mix-mix po lahat ng ingredients na inihalo natin doon sa ating brown sugar. Hanggang sa maging ganyan na po ang kanyang itsura. Ayan. Pag na-mix na po natin yan ng mabuti is pwede na po natin i-add ang 2 tablespoon na ubi flavor or pwede din po ng 1/4 cup ng ubi powder. So depende po kung ano yung available sa inyo. So ihalo lang po natin ng mabuti ang ating ubi flavor doon sa ating mixture. Ayan. So mahinang-mahinang pag-mix lamang. Ganyan-ganyan. And then after nyan po is ilagay na po natin ang 5 cups ng all-purpose flour. Kailangan po natin siyang salain para wala pong mamuumuo. Ayan, so 5 cups po ito dahil madami po ang gagawin ko. Pero kung gusto nyo naman ng konti lang is i-half nyo na lang yung mixture. And then i-add na din natin dyan ang 1 tablespoon na baking soda at 1 tablespoon na baking powder. Ayan, so i-sift lang natin lahat yan para sure na walang buo-buo. At pag na-sift na po natin yan lahat, is syempre kailangan po natin itong i-mix ng mabuti. So halu-haluin po natin ito hanggang sa mag-incorporate po ang lahat ng ingredients natin, pati na itong ating flour. So, nahirapan po akong gamitan ng whisk, kaya ginamitan ko na lang ng spatula. At yan, pa-fold-fold lang po ang aking pag-mix. Kailangan lang po ng konting pasensya pag marami po yung ating ginagawa. So, mix-mix lang hanggang sa maging ganito na po ang kanyang itsura. After nyan is pwede na po nating i-form yung ating mga crinkle balls mula sa ating mixture. At gumamit lang ako ng 1 tablespoon na measuring spoon dito para kahit papano is pare-pareho naman. So, after natin siyang ibilog dyan is, ilagay natin siya sa ating powdered sugar. Ayan. So, balutin natin siya ng powdered sugar. So, ganyan lang po yung ginawa ko paulit-ulit lang hanggang sa naubos ko itong mixture natin. So, 1 tablespoon po yung gamit ko, pero depende naman sa iyo kung gaano kalalaking crinkles ba ang gusto mong gawin. So, kung mas maliit na measuring spoon, edi mas marami po yung magagawa mo. Ayan. So, bilugin lang natin lahat. Ganyan po yung kanyang magiging itsura. And then, ilagay ko na din siya sa baking plate na medyo malaki-laki yung spaces bawat isa. Gawin lang natin yan lahat guys habang pinipreheat natin yung oven natin is 180 degrees Celsius and then maluluto po ito around 10 to 12 minutes. So kailangan lang po yung i-check-check kasi nakikita nyo naman pag ganyan na yung naging itsura niya, ibig sabihin po is luto na po yan. So again po, it's 180 degrees Celsius sa ating mga oven and then 10 to 12 minutes lang po at luto na po ito. So kailangan lang po natin siyang bantayan kasi hindi ko alam pero parang nag-vary yung pagkaluto niya sa klase ng mga oven na meron tayo. So ayan po, napakadali lang po niyang gawin at saka napakasarap nito guys. Talagang napakadami ng iyong magagawa pag ikaw mismo yung gumawa sa bahay niyo. Okay, so kung gusto mo pa ng mga recipes na ganito lang kadali gawin, ano pang hinihintay mo? Follow mo na ang page na to. Please share this video din po para makaabot sa iba. Maraming salamat guys. Bye bye. See you in my next video.